ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga higala, mga adlaw ka na itong tanan o welcome dito sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Fenequito, mga higala. Yes, mga higala, no? Pasensya kayo, no? Kay magdugay-dugay po tawa, nag-uban din mga higala, no? Anyways, mga higala, naigo, ko flu, mga katambayan, ay, no? Isugay po sa mga igo, tag-flu, mga higala ba, no? Pero itong Monday, natutal dito sa Tarragona, may higala, no? Alang sa presidential coverage, may higala, no? So, nata din may higala, no? Grabe itong Friday, wapot na nag-uban kay linog. Deployment tanan sa field, mga higala, no? So, mga lagi ning sa mga resulta lagi may higala pag naay mga kalamidad, no? So, diretso gyud sa field. No, nasa field mga higala. So anyways, mga higala, I hope, no, karon nata sa mayong kahimtano. Actually, napadayon pa mga linog dito sa area sa Davao Oriental, mga higala, no, kay kaniya katokoang na interview kaganiya sa usa pa agrikultura, no, tuwal man siya sa Baganga, no, kay dito siya kay syempre siya area coordinator. So siya dito, nag-coordinate siya sa mga so pagkwando kaniya kagadlawon daw naglinog, no, so nakulba-kulba siya kay lahang iyang boarding house, nasa likod lang sa boarding house niya kay kining no, dagat. Wala sa mga may ang delikado daw kayo mo to, kulba-kulbaan siya dito sa no. So may ganin, napos siya signal mga higala, no, nga at least nga nakakuan ba siya, napadayon pa naman mong interview, no. But anyways, mga katambayan, no, karuntak na daghan ng issue atong nga dugay daw kay naabot daw kuno ang mga assistance daw kuno, no, especially sa family food packs, mga higala, no, ngadto sa mga nalinugan, no, nasa mga evacuation o katong mga nasa area nga wala na nadtuan sa atoang
wala natuan sa to mga local government units, or wala natuan sa to ang Department of Social Welfare and Development Office, mga higala. So anyways, mga higala, aniya mga higala, na actually Monday pa na ako nga interview, mga higala, pero papaklaro lang, no, mura na ipapaklaro lang gikan sa DSWD, mga higala, no, nga tanan nga nakuan adtuan, mga higala, no. So mo na ni karon, mga higala, ang atuang mo ni mga higala, no, ato paminaw, no, ang nimong pahayag ni kan, mga higala, no, DSWD Region 11 Regional Director nga si Sir Roello Ardanas, mga higala, no, aron iklaro lang na itong mga butang nga itong wala na naabot, no. So anyways, mga higala, ito na paminaw, mga higala, no, DSWD 11 Regional Director Roello Ardanas. Yes, tuloy-tuloy po yung ating relief operations, no, mula nung day 1 nung nagkaroon po tayo ng earthquake magnitude 7.6 nung umaga ng 10 a.m. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy po yung mga ating trucks. 24/7 po ang DSWD nag-ooperate. Sir, sinabi last Saturday ni Secretary Gatchalian, ni Secretary Rex, na may financial assistance na iaabot daw sa mga victims. Mayroon talaga. Nagsimula na po kami the other day pa. So nakabigay na po tayo ng nauna yung mga displaced families natin, yung mga nasiraan ng bahay. Pangalawa, yung mga namatay due to earthquake at yung mga na-injured. At as of now, yung nakikita nyo dito, magbibigay pa rin kami ng financial assistance sa ngayon. So ano po yung focus natin po, sir, sa ating parang majority sa ating mga relief operations? Ano po focus natin? Nakapokus po tayo sa buong Davao Oriental Province kasi dito naman talaga epicenter, especially Manayan, Tarragona, and neighboring municipalities like Baganga. Kasi dito talaga maraming biktima. But nevertheless, we also sent food packs to the Oro. Davao de Oro and Davao del Norte. Sir, I think last weekend, sir, may mga nakikita kami post with regards to the residences of tawag dito, Barangay San Ignacio and Manay, na hindi pa daw sila naaabot ng tulong. Actually, naabot na po. Kahapon, kagabi, nandun na. Nakikita nyo sa post namin sa DSWD, nakadeliver na po tayo. Medyo na-delay lang kasi nga, siyempre, hindi lang isang munisipyo ang kinikater natin. Pero nagpadagdag na po tayo ng mga trucks para may hatid natin ng mas mabilis yung mga food packs, non-food items at mga kailangan nila at saka mga tents. May hatid na namin natin kagabi. Kaya ang ating advice ngayon sa mga local government units, no, lalo na mga local chief executives natin, ibigay na yan sa tao para at least makareplenish naman kami ng panibagong food packs, food items, ready-to-eat foods, and ano pang kailangan. So, nasa LGU yung call, sir, para sa pag-distribute ng... Yes po, kaya kami pinupost namin ngayon. Sana kinukol namin sila, no, mula pa kagabi, tinitext, kinukol ang ating mga mayors, and they already started giving food packs and non-food items sa ating mga constituents kagabi pa. Pagdating kaagad, yung team na nila ang nagbibigay. Kasi sila po nakakaalam kung aling barangay, aling portion ng kanilang munisipyo, nasaan ang mga tao. Kasi ang tao ngayon is hindi lang nasa evacuation centers. May mga displaced families na ayaw umalis sa kanilang bahay. Kaya yung mga tauhan na po natin ang pupunta sa kanilang bahay at i-deliver personally itong mga food packs natin. Last question na lang po, sir, kumusta na po ang status ng ating mga IDPs po? IDPs status, nakita nyo naman dito sa Tarragona, maayos. And ganoon din sa Manay, inayos natin. Ilang araw na po tayo dito, hindi natin sila pwedeng pabayaan. So mga higala, no, ang pahayag ni DSWD 11 Regional Director Roello Ardanas, mga higala, no, sa to interview na itong Lunes, mga higala, itong Lunes, so itong giklaro lang, mga higala, no, mga butang, no, nga wala pa naabot, no, actually naabot naman gid, mga higala, it's because Wednesday naman ta karon, so naabot ta kita nalagyo gid nga dili lang gid ato mapugnan gid nga di pa nato maabot po dayon, it's because ongoing pang validation, ongoing pang so dili man na nato madali-dali po jud, no. So kung madugay mo or sa kuan, well, emergency man pod gud ni masabtan po nato kay emergency ni sila, no. And then well, ang uban nawalaan yung mga balay gud, di ba? So, mawala mo mga balay, nagin lahi-lahi na mo kuan mara po katong mga nasunugan, no? Mara pa sa katong mga nasunugan, mga higala, no. Pero ang sunog pagmanog sunog, pwede na mo makabalik kaning linog, no?
after anang kuan na pag mga aftershocks. No, so dili dahil sila makabalik. So unsaon nila ilang panginabuhian, unsaon nila pag kuan balik may gala kung naapaghapon ang threat sa mga aftershocks. No, although sa toong lugar may gala di naman kuan no kanang expected ba ganay lido kaya naman sa Pacific Rim of Fire, especially Davao Oriental mga igala no kanang East Coast no kun asa nahimuta ang manay mga igala no nga atubang siya sa Pacific atubang siya sa Pacific Ocean mga igala, so medyo duulunon kayo kanang kwan kasagara mga kwan no puro offshore pakusog kayo ang kwan uyog ngano ka no unsa kay na itabo sa to Philippine Trench mga igala or fault no unsa kay na itabo kaya na karon no ay nako. Anyways mga igala medyo musigwi ta gamay mga igala no kalang mga medyo good news gamay mga igala no kay karong kwan mga igala no October 17, 18 ug 19 mga igala ipahigayon no ang SM 3-day sale dira sa SM Ecoland mga igala no. So kung dili mo salig dito kay natin red notice red tag mga igala dito mo to sa may kuan to sa teleperformance, so ang mall wala yung problema no, wala problema ang sulod sa mall mga igala. So pwede gyapon mo mulaag karong October 17, 18 ug 19 mga igala alang sa ilang SM 3-day sale mga igala. Anyways mga igala aron na istorya ang mga detalye sa SM 3-day sale, balikan na to ang ato ang interview kang Sir Jezer Gutierrez, ang Assistant Mall Manager sa SM City Davao. Paminaw na to. Yes, mga igala, neta karon no, makauban na to ang Assistant Mall Manager sa SM City Davao mga igala. Wala si Sir Jezer Gutierrez to. Kana sa to ang screen karon no, o karon na siya good news no. Alang sa ato ang mga shoppers dili lang gikan diri sa Davao City, alang usab kini no para sa mga shoppers diya sa Region 12 o Region 10. Well, dool ra sa Davao City no para na sila chance nga mag-shopping dinhi. Offering na to ang SM City Davao no diya sa dinhi sa Ecoland no. So anyways, Sir Jezer, sa tong good news para sa tong mga shoppers. Good afternoon no. Thank you once again for inviting us on this program no for us to promote our second half 3-day sale this coming October 17, 18 and 19. So unsa ba ang ato ang offerings para sa tong mga shoppers diri sa Southern Mindanao no, pinadala ang Region 12 o ang Region 10. Oo. We're very glad no for this coming 3-day sale no. You will have a chance to win a brand new Suzuki Jimny 5-door. Oo. For the single receipt of 1,000 no, pwede na ka mo earn one raffle entry. Yes. So aside sa 1,000 raffle entry, napabailain ba mga purchase para maka-avail aning raffle ticket no or entry para makadaog aning Suzuki Jimny? Oo. If ever mukaon ka sa food court no, worth 250, pwede pud ka maka-earn og one raffle entry. And also, if you're gonna purchase 4 tickets at our cinema, still naadjud ka lapoy chance na makadaog sa aning brand new car. Okay sir, usa ato mga kuan karon mga offerings no kaning about aning 70%, pwede niyo ma-elaborate? Yes. So for this coming 3-day sale no, we have up to 70% off no. And also for our affiliates like SM Store, Star Appliance, Supermarket, on October 17 aduna kami for all as Prestige card holders, they will gonna earn additional 10% discount. And then on October 18 or 19, all SMAC card holders, is including yapon to katong mga Prestige card holders, will still earn additional 10% discount no. On top pa ni sa 70%. Yes. Oo. And also to add no, we have the first 50 shoppers no, early shoppers will gonna have a chance to avail our early treats. Which we are preparing for you guys. So na treats. So yes. Unay early birds na po tong mga late shoppers po. Sir. Yes. Oh, and aside from that no, we also have red light sale no, na wherein merong mga oras na merong additional discount na gina-offer ang atong mga tenants for them to avail. So kinsa ba aside sa SM Store, SM Cinema or SM SM Store,
department store, unsa pa ba or kinsa pa ba ang maghatag og discount na up to 70%, sir? Actually, almost all our tenants no are offering up to 70% off. So tanan no, so yes. kanang mga nadra sa annex, even dito sa expansion, sir. Yes, even the expansion, all our tenants during those 3-day sale. Okay, sir. So atong imbitahan atong mga shoppers, sir, no, para sa atong umaabot na 3 days, sir, karong October 17, 18 ug 19. Go ahead. Oh, thank you. Again, we would like to invite everyone no to come and come to SM City Davao no on October 17, 18 and 19 for our 3-day sale. Just to add lang no, on October 17 our mall hours 17 and 18 our mall hours is from 10 a.m. to 11 p.m. and then on October 19 it's 10 a.m. to 10 p.m. So wala na extension for 19, sir. Yes. Okay, with that, dagang salamat, Jezzer Gutierrez, no, sa time yung gihatag sa mga sa tambayan sa Radyo Pilipinas to share your good news, no, para sa ato ang mga shoppers sa Davao City and even sa ato mga silingang rehiyon din sa Davao region. Dagang salamat, sir. Thank you also no for letting us to promote our 3-day sale on October 17, 18 and 19. So mga ito mga higala, no, ang pahayag ni Sir Jezzer Gutierrez, mga higala, no, ang Assistant Mall Manager sa SM City Davao, mga higala, no. So ang atong laro na ang main mall o ang isa ka kuan lang sa ang teleperformance naman sa annex ang kuan, no, pero sa uban padayon ang operation, no, kay walay kuan kato lang na red tag ang teleperformance. So kato na ang manarado dili antibok SM, mga higala. Anyways, mga higala, balik ito man lang sa mga importanteng pahinumdum niya to si Bianan. Balik ito mga higala din sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas, kabay niyo Armando Fenequito, mga higala. Anyways, mga higala, no, kumusta mo diya sa inyong lugar? No? Okay pa ba mo? Tainita bito. Grabe, so uso kayong kalintura karon, so sa ito pakinanan papusgod yung immune system din ninyo karong panahon na. O, katong Monday, kulang mo tulugod kay siyempre kadlaw mi nang larga. So di po ko katulog po while gabiyahe kay halangan na di na ko ubanan akong driver na magmata. Di ba? So kailangan lang ginawa kauban kami, kauban ba yan, no? So sa to pa para po mi way tulog. So para dapat mi mag-suffer way tulog. Gamay ra kulang sa tulog, no. So sa to pa ang kainit mo gala mo niigo sa ako subaw oy. O to paghapon pag uli na mo dinhi wala na unsa ni na tawag gani na subawan mo to po kailangan ginukon pagbawi na ako tulog medyo nakabawi gamay pero nagyapoy sipon hantod karon nagyapoy sipon pero medyo okay na ako magtrabaho, no. Anyways, may galo dinita sa tong mga amigo sa on any riders may gala on any riders Sunday on any Sunday Riders Club, mga gala, no. Kung asa may gala magpahigayon sila og usa ka kuno po na fun run, mga gala. Lang title is kini Mayor Rodrigo Duterte run, mga gala, no. Karong November 23, no. Anyways, may gala kuan sila, no, ang ilang charity, although kuan man ni may higala gipangalan man ni sa atong mayor nga tuwa karon sa dahig, mga higala, no, pero ang ilang kuan is na sila charity para arin, no. Actually, may higala ang ilang kuan lang charity, may higala is para ni sa mga kuan, may higala na Dreams Children's Charity Foundation og Bantay Hayop. Davao kay Bantay Hayop, mga higala, dako kay tabang di sa to sa city, mga higala, no, ng mga tawag awareness, mga higala, sa to ang mga kuno mga kapwa Davaoen yung mga higala, no, nga kanila gino dapat alagaan gyud nato itong mga pets, mga higala. We should not be irresponsible owners, mga higala. And of course, mga higala, kani para sa mga bata po, mga higala, no, so mo dako layo po kon, mga higala, no, maabtan po din nga fun run, mga higala, no. So na din mga higala, no, ilang categories, mga higala, 21K, 10K, 5K, 3K o 1K run, no. Para ni sa kuan, mga higala, no, nasi ka 1K pero pet run siya, mga higala. Kauban ni mo kuan, kauban ni mo mga pets, no, para ani na sa registration fee for 21K and 10K, no, is 2,100 and 1,800
100 respectively para sa ubang categories may gala no na tapos okay, 1,000 na mga igala no alang sa 5K, 3K o 1K with pet mga igala no. So mo na balik ko na ko no ang ilahang kan mga igala no ilang charity is para ni sa kan mga igala no Dreams Children's Charity Foundation ug Bantay Hayop Davao mga igala. So anyways mga igala, dito wag lang ano ato ang paminawan mga igala ang ato ang mga kuno paminawan nato mga igala ang nagpasiugda no gikan nining kuan mga igala fun run mga igala gikan sa ato ang kuno On Any Sunday Riders Club mga igala no. Una dira mga igala na si Sir Jimmy Gomez ang chairman sa On Any Sunday Riders o ang president nini mga igala nga si Sir Rene Magsakay mga igala. Paminaw na to. This is where the former president comes from, and he is one of our members from the very start, from a very long time ago when he was still mayor. He was a member of the club. And because we miss him so much, and he is now confined in a space and he cannot do it, we will run for him. So is this a fund run for a cause? Yes, it is. We have beneficiaries. We have the Bantay Hayop and the Field of Dreams. Yes, kay Ma'am Evangelista and yes, kay La Ruby. Yes. Okay. So mga ilang participants are we targeting? We hope we can get as many as we did the first time, which is more than 5,000. So we're halfway. Hopefully we para masaya. Kailan itong panel? November 23. So ba't nag-second ano pa kayo? Second ano? Masaya yung first but from the very start we really planned to. That's why the design of the medal. Yes. The sign is the second one papasok sa loob. So it's really part of there was one in the first and the second. The first one, it was a trial by fire because kami naman, we've done 5 national conventions of the National Federation of Clubs. Pero hindi naman namin field itong running So we tied up with the triathlon group, the Rango Tri. And, we are now doing the experience based on experience to be hopefully more successful because we learn what has to be done and what needs to be addressed. And we will be taking care of that. One of the come-ons is that we will be having the marathon on a place of the coastal road that has not been used yet. So it will be open for that. So it will be a different experience for the participants. So you also invited the family, sir? Well, it's open to everybody. Just like before, I was asked who the personalities are going to be. We did not have any VIPs. I mean, they came, but they were not treated differently from any other participant. Everybody was treated the same, except for dignitaries like si Rigo, who was the acting mayor at that time. Of course, he was afforded the proper treatment. But other than that, it's open to anybody. Whoever comes will be treated. Sir, you mentioned kanina na yung Miss PRRD, yes. your member. Can you, pwede na ba ito? Baka share ka ba ng kahit short lang na parang yung experience niyo with PRRD as on a say in Sunday Riders? Sa Sunday Riders, si Mayor President Rodrigo Duterte is a hands-on person. Medyo late siya magising, pero late din matulog. So, paggabi, we would ride around the city. You know that we would ride around the streets of Davao. And he would personally address, kung may nagiinuman, he would personally address, oh, tama na, you better go. Or if mabaho, maamoy niya, kasi nakamotor siya. If you're in the confined space, air-conditioned car, you will not know na meron pala lugar na mabaho, may lugar na that is. But that was the beauty of it because he was riding the motorcycle, he could hear, he could talk directly to people. And he was a hands-on person that's what I was saying. We know him personally and he likes to be with people, he likes to be surrounded, he likes to be interactive. Naawa kami na ngayon, nakakulong na lang. That's why
from our point of view, we are running for him because he cannot do it. Ilang members meron yung on any Sunday? On any Sunday Riders active, I think we're about 122. So any plans of doing also this to other areas, sir, apart from the city, Davao City? From our side, wala naman because as we said, it's for the Davaoeños and for those who want to join us. But we also have the virtual run wherein you can join at the same time, and you will be also be awarded all the freebies except for the food, of course, for those who want to support this and want to have the memorabilia. Sir, pwede natin i-invite yung mga Davaoeños join. I would like to invite all Davaoeños who love our Mayor Rudy Duterte to please participate in our upcoming second leg of the Duterte Run, which will be on November 23. Hopefully, in addition, this will not be the last until Mayor Duterte will be here present in Davao City. Thank you very much. So mga ito mga igala, no? Silang Sir Jimmy Gomez mga igala, no? Ang chairman sa On Any Sunday Riders mga igala, o si Sir Rene Magsakay, ang president sa On Any Sunday Riders mga igala, no? Alang sa kaning Mayor Rodrigo Duterte Run karong November 23. Actually, may gala, pwede mo magpa-register. Pwede mo magpa-register ha. Ato ang kuanon may gala, no? Para sa mga bata o para sa ato ang mga stray dogs na gina-rescue sa bantay hayop mga igala, no? So, ato ang kuanon may gala, no? Dapat ako doesn't matter sa personality nga ilang gidala, pero ang kuanon may gala is para sa mga kabataan o para sa ato ang mga hayop na gina-rescue mga igala, no? So, pwede mo magpa-register, pwede mo magpa-register mga igala, no, sa Arcadia Active Lifestyle Center mga igala, sa Ecoland mga igala, no. Na sila mga igala, pwede po mo register online mga igala, no, sa smactive.com or napo dira sa Podium Multisport dira sa Baybahada, Wheels and More compound, no. O uban pa, pwede mo kuan na mga igala, no? Magpa-register sa maong kuan mga igala, magpa-register sa maong lumba mga igala, no? So, anyways mga igala, dinita sa laing hisgutanan mga igala, no? Kabahin aning sa kuan, no? Kay niabot na gyud sa wakas, niabot na gyud, no? Ang napulo ka DC buses mga igala, no, dinhi sa dakbayan mga igala, mo augment mga igala, no, sa kaning programa sa gobyerno mga igala, no, sa atong bus system dinhi mga tong Davao Bus Project mga igala. Kaya lang medyo na-delay sa Davao Bus Project is because of kining kuan, it's because of kining tawag nato nga road right of way, no, o uban pa. Mo na ang isa sa mga kuan mga igala, no. Mo na isa sa mga hinungdan mga igala nganong nadugay, no, nganong nadugay ang implementation ana mga igala, no. So on track man daw according to former Transportation Secretary, now the PWH Secretary Vince Dizon, on track man daw ang ko lang gid isang road right of way mga igala, no, sa pagkuha sa pagkuha sa mga katong mga depo ug uban pa. No, so anyways mga igala, as interim solution mga igala, nagpalit ang City Government of Davao ang napalit og DC buses mga igala, no. Ilagi nang gipalit mga igala kay tungod di nila gusto mahasol pa ang Davao City or makadagdag pod, no, sa tuang sa Davao City mga igala, no, public transport diri sa Davao City. So anyways mga igala, ito maglangan, no, ato ang paminawon mga igala ang nahimong interview kagahapon, no, kang Attorney Tristan Dwight Domingo mga igala, no, ang project head sa Davao Bus Project mga katambayan. Paminawon na to. Sa Davao Bus. Sa to, ma'am. Ano mo yung validation? Ano ka na community ng city and
from the national government? We will be remiss of our duty kung wala tayong communication. Communication with DOTR is every second. Now, we have a project steering committee for the Davao Bus Project. In fact, we know that we have an office here, natay mga Viber groups, natay mga email threads. So, all the necessary components, items, materials, issues, problems for the Davao Bus Project, atuan ang kanunay ginatuki or gina-raise kay DOTR. The challenge lang, I think right now really is on the DOTR side. Number one is katong funding. As mentioned, the national government must fully support ang funding na kinanglanon nato ani kay dili kalimot na delayed naman kayo no ang pag-implement ana na project. So kung available lang unta ako ang mga budget sa una pa, maybe dili lang ni 10 or wala na ta namalit ani 10 kay katudang mga nearly 1,000 buses ang nangapod karon sa syudad. Attorney, can you interview us, attorney? Dili ba siya maguan o along the way mag-wait ang mga tao na magsakay? Well, like any other bus operation, naman yung sinugdanan, no? So, like I said, in the next week or 2 weeks, publish na to ang routes, kung asang bus stop, so pwede sila dito maghulat kung asa yung pinakaduol sa ila, unsang orasa po ng kinanglano nila ni. But this will not be able to serve Tibuok City na to. Napulo raman eh. Based on study, we need around 800 to 1,000 ka buses. So what can TEN do? But only provide an interim or tapang po niya gamay alibyo. But this will never solve the public transportation na to. So in the coming months or weeks, we'll see how the operations would be helpful sa public. Then kinanglanon, depende kay Mayor Baste if he's looking into purchasing additional buses or we're trying to buy additional while waiting for the big project. Then kani sa tanan, I assure everybody Mayor Baste has issued the appropriate orders somewhat. That is why mo gani i-require ginato ang fleet management systems or kaning mga technology guided sa pagbuhat nato og mga desisyon. For example, the passenger counters that equipped kaning sa mga buses nato, this will help analyze data. Pila pa ang panginanglano nato. Then ato aning ibangga sa timeline atong Davao Bus Project nato. Kung kinanglanon pa ta mamalit, then we will submit the final recommendations and or si Mayor Baste mismo ang magbuhat sa desisyon kung mamalit pa ba ta while waiting for the bigger project. Distribution ni sir. Sorry attorney, I'm late. Kung sagit ang target na deployment na pwede na masakyan sa mid-November, ma'am. So we are mid-October karon, di ba? Yes. Okay, again, so nangabot ang bus karon. It will take us I think a few days to fully commission or mag-conduct og thorough inspection to assure us and to check with the suppliers na i-comply nila tanan specifications na gi-require nato. This is only for the bus. So ang fleet management system or kanang software nato, ato pa putong mapaman puto nila na install. So pagabot ato putong tanawon, check upon po nato ito because isa man ika-order tanan. So as soon as we can confirm na okay, compliant sila sa tanan requirements nato, including katong na-train na ba nila ang ato ang bus drivers, katong mga mekaniko nato ang na-identify or personnel nato from the city government na kinanglan nila i-train kapin man na sa ato ang bayran or ato ang bayran sa ila. So as soon as na nato, then and more importantly ay katong drivers nato ma-familiarize na nila. Ang ato ang ganito ka driver so far, nag-conduct na sila halos everyday sila naga-training for the last more than 1 month na, but they have to still familiarize themselves with the actual units na ilang i-drive. So those drivers will be sakay sila dire, sila gyud mo drive ani the coming weeks to familiarize sa ruta, unsay mga pinduto na ni. For example, kanina bus na to are automatic. So move ka forward, pindot lang kag button, atras pindot kag button. So they have to familiarize themselves asa tong pinduton. Simba kung na emergency, unsaon, unsay bantayan, asa kumutanaw kung safe na tanan, pwede na ba kumularga, unsa ka pas mo brake ni. Siyempre, ang braking po niya, dapat i-adjust po niya. So, these things part na sa ilang training in the coming weeks na. We do think safety-wise required din na sa buhaton. That is why, from now, I think it's safe to say, mga mid-November, hopefully, pagsugod na gini sa full operation. What's ang distribution sa ruta ni sir? Again, it will be announced appropriately in the coming weeks, no? Together with the pre-identified nato na bus stops. Ano ba yung specific na hours na mag-run siya ang interim bus? Peak hours, ma'am. So, as mentioned earlier,
around 6 a.m. until maybe probably around 10. Paulit na sa balik diri kay 9, 9:30, medyo mingaw naman siguro peak hours. So in the afternoon, around probably starting 4:30 or 5, mauli na po siguro sa diri. Who knows, by around 10 na po or 9. So as mentioned, also namatay passenger counters, then from that we'll get a lot of data. So timpla-timplahon na to ni unsay pinakahaong na oras na mapahimuslan yun na to ning sakto, no? Ma-fully utilize na to ning pag-operate sa 210 buses during peak hours. Okay. Okay, di lang ta malibog ha. Ang 10 buses na to, it's free. Katong Davao Bus Project po na more or less around nearly 1,000 buses, mangingil ta of fares for that. Okay? The 10 buses that you will be seeing probably in the next year or two, as of now, they are for free. Attorney, balik ko sa Davao Bus, di ba natin mga plano na magpunta o mga terminals, sa mga traffic schools, kumusta ang atong land acquisition? Well, honestly, land acquisition na proving to be a bit of a challenge for the OTR, no? We do understand po, syempre, any landowners po na na-identify na to, pasa ta magpunta at mga bus terminals. Again, this is for the Davao Bus, the bigger project that we have. So medyo taud-taud naman gusto, nag-offer sila, nag-negotiate sila, a lot has changed. So, ina-finalize po na sa DOTR. But, we'd like also to highlight na po, in the recent months naman po yung successes, no? Particularly sa tuwa mga lands na kinanglanon sa Kalinan area. So from there, the OTR will do everything necessary to finalize purchases sa tanan pa na areas. There would be around 6 areas man good all in all na gina-target na to. And honestly, dili lang po siya 6 owners. There are more than 6 owners na i-negotiate na to for that. So kanto ang ginatrabaho po sa DOTR. And on top of that, ang katong budgeting challenges, no? The OTR may appropriately request ang mga kinanglanon na budget for that project, but at the end of the day, the DBM, President BBM or the Congress has to approve or support that. So if the DBM or national government or the Congress will not support our request for the proper funding for the bigger project, then this is why, no? Una ni, the city would rather be proactive sa providing interim solutions, no? We cannot, the people of Davao really deserve the best, no? Because we are Filipinos mga po. For example, this one, worldwide, I think proven naman ang bus transportation system is a very conducive way of moving people, no? Providing public transport. So we think it's high time, no, that the people of Davao also get what they deserve in terms of having a reliable, convenient, bugnaw na public transport. Kaya lang, again, let's temper our expectations. The ultimate goal really is for more buses to be operated and it will be the primary mode of public transport nato moving around the city. Attorney, nagtapa po ang city sa pag-negotiate sa mga property owners? Oh, yes sir, no, without sa may tawag na sa Tagalog, without di man nato alsahon ang ato ang sariling bangko. Yes, no, significant kayo ang role sa city trying, especially katong initial na mga pag-gather, pag-negotiate sa mga landowners. Kaya lang, what has been a challenge is medyo significant tong ato ang achievements katong sa initial negotiations. Kaya lang, katong pag-actual na sa pagbinayranay, pag-transact or pag-process sa mga documentation, dito nagka-problema ang DOTR. But in terms of convincing landowners or requesting them to sit on the negotiation table, significant kaya ang role because those were done during the time of now VP but former Mayor Sara, no? Yes, sir. Pero na ano yung communication? We are also requesting and going to the City Council na magpagawas po tayo mga rules and regulations na to. Ito ang siya himuon sa ordinansa para properly guided ang tanan sa ang paggamit ng buses. For example, should we require or allow eating inside the bus or dili? Pwede ba itong gikan sa palengke, attorney? Oh, pwede man ma'am, but at the end of the day, kato, muna, we have to make sure that dili dita mag-cause of odor as well as garbage or tulo-tulo because we have to be mindful, no? I think that is not only for buses, no? Everywhere we go, no? Dapat secured yun. Mga animals po, sir? Animals should be properly secured, no? Okay lagi ta, mag-allow tag animals. Kaya, mangihi din na.
Diba? So there will be requirements kung unsay mga allowed or dili. Right now, we will be recommending that properly secured sila or probably na sila yung mga proper, I don't know, containers ba or I don't know, diapers. So this will be properly disseminated to the public, no? And we will, like I said, enact an ordinance relating to this one. Kano sa ito i-propose ato yun? Kano sa ito na i-propose na ordinance? We have worked on that ordinance for the last few months na, no? So I think, if not, wala pa ba na-endorse yesterday, this week, we will endorse that to the City Council for their consideration. So mga ito mga higala, no? Ang pahayag, no? Sa ang motong interview kagahapon mga higala ni Attorney Tristan Dwight Domingo mga higala, no? Ang head sa Davao Bus Project mga higala, no? O, head siya sa city mga higala, sa City Government of Davao. So mga ito ko, no? Probably November 18, November 18 na ni pwede na magamit mga higala because napa sila training ilang paghitabuon. Tapos kuan po mga higala, no? Na ipa kuan, no? Unta na sila yung mga patakaran nga ila pong i-impose diya sa bus, no? So kana siguro mga bawalan siguro na pets allowed pero kinahanglan na yung mga diaper tapos kato, no? Bawal siguro mga wet products diha sa sulod, no? Kay syempre property na sa city, no? Lisod kayo, mahal kayo palit tapos ato dali na kayo maguba tungod lang sa tuang kapabayaan pod nga mga commuters, no? So kuan lang, no? Mo na nasa mga patakaran po, no? And then in the coming days ilang ipahibalo ang ruta sa maong kuan, no? Sa maong bus, no? So napa sa system may kuan din nga i-integrate nila sa bus para mahibawaan nila kung asa tong mas daghan og volume sa mga pasahero mao to ang ilahang kuan. So napay mga siguro series of pilot testing, no? Kay kung asa tong mas daghan og volume sa pasahero mao toy deployan sa maong bus, no? So nay katalunan na niya talaga labay katalunan grande ay bawon na in the coming days mga friendships, no? Anyways, mga galawatay ko oras ang ngalan sa Tibok Persa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao mga galaw ko na kauban Armando Feniquito. Alang sa tambahin sa Radyo Pilipinas hangtod sunod na usab dagan salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.